Nandito tayo ngayon guys sa ating kaibigan. Nandito si Tatay Syoto. Tay, bakit po? Ano po bang nakita? Anong impormasyon na naman? Nako. Sa lahat po na makapanood sa atin, no? May babala si kaibigan. Ipinapahanda po daw ang lahat po ngayon sa area kung saan malapit kayo sa dagat. Kaibigan, bakit po? Ano po nakikita nyo? Sana hindi daw ito mangyari guys. Ito po yung kinatatakutan po ng ating kaibigan na si Linyo noon, no? Sa lahat po ng maka-share nito, maraming salamat. Si kaibigan nagbabala ngayon. May panawagan po ating kaibigan. Ipinapahanda po nila ang mga tao ngayon doon sa area ng malapit sa dagat na sana po ay lumikas muna kayo. Bakit po kaibigan? Ano po nakikita nyo? May paparating pa rin na kalamidad guys. Hindi po natin alam guys kung ano pong mangyayari dito ha. Lalo na napakarami po nagpaabot sa atin kahapon ng mga sign na hindi nila inaasahan na ma-encounter at makita nila ng aktual na tumulo ito. Ang kalangitan na napakalaki po ang nahagbong daw nga murag tubig guys na kulay dugo. Sus, grabe. Ito po talaga ang nakikita ninyo na may paparating na naman na kalamidad. Alam po ninyo guys, sabi ng ating kaibigan, hindi kayo mamamatay, sabi ng ating kaibigan. Kung lumikas lang talaga kayo doon sa malapit sa dagat. Kasi ang dagat guys, isa po dito na makapagbigay po ng malakas na mga kalamidad, no? Tulad po ng itinuturo ng ating kaibigan. Pakinggan po ninyo kung ano man po ang mga dapat gawin ng mga tao ngayon. Ano po yan? Kung sino po daw yung may mga bahay dyan na mga bitak na dahil sa lindol, wag na po ninyong balikan. Wag po ninyong hintayin talaga na maulit pa ang mangyayari sa inyo. Sabi ng ating kaibigan, dahil masamang pangitain ang kanilang nakikita ngayon. Dahil po posibleng magkakaroon pa rin tayo ng malakas na kalamidad ngayon. Sus. Tama po kayo, hindi na po natin babanggitin pa guys alin dito sa lugar na to. Ang sa amin lang makapagpaabot at makapagpahanda kami sa inyo na ito po ang gawin. Dapat likas kayo muna doon sa malapit sa mga tubig sa karagatan. Pumunta kayo sa mga kabundukan. Alam po niyo guys, may panahon talaga. Ang syudad may panahon daw na mawalan ng tao dahil sa nangyayari. Ang mga tao pwedeng bumalik na dito guys sa kabundukan. Ito po, tandaan ninyo ang sinabi ng ating kaibigan. Mahalin natin ang kabundukan ngayon, kaibigan. Grabe guys. Marami pang mga mangyayari po sa mundo ito. Sa totoo lang guys, unti-unting nagbabago. Hindi pa natin alam kung ano man po ang papasok. Natakot si kaibigan guys. Tingnan po ninyo ang panahon namin dito. Sobrang init. Posibleng magkakaroon na naman ng malakas na lindol ito. Tandaan po ninyo guys, may lindol. Natatakot si kaibigan. Kung bakit po tayo inilayo sa karagatan. Dahil po hindi natin alam. Kasi ang dagat ngayon trigger sa bagyo. Grabe po ang paggalaw. Napakalaki ang mga balod. Di ba kaibigan? Tama. Sabi ng ating kaibigan, hindi kami nananakot. Ang sa amin ay ligtas kayo. Na kami po ay magbibigay sa inyo ng babala. Na kayo ay umalis sa malapit sa dagat, sa katubigan, malayo sa landslide. Kana ang pasabot ni kaibigan. Gusto lang ng aming kaibigan na matulungan tayo na hindi tayo disgrasya. Di ba kaibigan? Salamat sa mga babala guys. Ako po ay lubos na magbibigay sa inyo ng pasasalamat dahil sa inyong mga pagpapaabot din sa amin. Isa po kayo dito sa mga nagpaabot sa amin. Sa lahat po ng makakita pa ng mga sign ngayon doon sa lugar ninyo. Ibig sabihin yan, pahiwatig yan. Kung malapit kayo sa dagat, kung malapit kayo sa mga landslide area,
Kung malapit kayo sa mga building na mga delikadong building ngayon, lumikas kayo, hindi natin alam itong mangyayari na mga kalamidad nito. Sabi ng ating kaibigan, may paparating at nakikita nila guys, napakarami pang mga kalamidad. Malayo pa tayo sa Disyembre, New Year, di ba kaibigan? Oo, hindi pa tayo nakakalahati ngayong Nobyembre guys. Grabe na ang gaganap. Dalawang bagyo na ang nangyari sa Nobyembre man yata, Tino at yung bagyong Uwan. Mao gyud ni amo gibalik-balikan karon guys. Salamat sa mga babala kaibigan. Hanggang dito na lang muna guys. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat. Alam po ninyo guys, hindi na maintindihan ang mundo natin. Mga tao kahit nasa kahirapan sa kalamidad, nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan dito sa ating bansa. Hindi pa natin alam guys ang nakita ng mga kaibigan natin na kung saan sinabi nila na mayroon pang madugong mangyayari dito sa ating bansa dahil po sa mga korupsyon na hindi po napapatunayan ng ating administrasyon, na wala po silang naipakulong. Yung mga maliliit lang na mga tao ang kaya po nila ikulong dahil siguro hindi naman tayo pwedeng manira sa kanila. Baka po nakatanggap sila ng malaking pera dyan kaya hindi po nila kayang ipakulong. Na ito, pasensya na po guys.